Palalawakin pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbebenta ng murang bigas. At sa Hulyo, mabibili na rin ang 20 pesos kada kilong bigas sa Mindanao. Ang detalye sa report ni Clazel Cordilla. Pilit na pinagkakasya ni Nanay Cristina. May 5 anak ang 500 pisong kita ng kanyang asawa mula sa pamamasada. 200 piso nakalaan sa 4 na kilong bigas. Pero sa 20 bigas meron na naalok ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 80 pesos lang ang gastos niya. Salamat. Dati po, 50 pesos yung binibili namin. Ngayon, sa 20, makakatipid kami ng 30. Kasi 20 pesos na lang siya eh. Baon na po yun ng anak ko, papuntang school. Pambiling school supplies nila. Ang ikinatuwa pa ni Nanay Cristina, ang 20 pesos na bigas, approved sa kanyang panlasa. Nung una, nung kumukulo siya, may amoy siya, pero nung naluto, nawala siya. Siguro, wala. Normal siya eh, maputi. Yung lasa. Yung lasa niya, normal din. Simula Hulyo, palalawakin na ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibenta ng 20 bigas meron na sa Mindanao. Prioridad ang mga lugar na may mataas sa insidente ng kahirapan, kabilang ang Zamboanga del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Maguindanao, Davao Oriental at Sorsogon. Patuloy naman ang pagbibenta ng murang bigas sa Luzon at Visayas. 12,000 sako ng bigas ang naibenta ng DA nakaraang linggo matapos ang eleksyon. Puspuso naman ang pagbabiyahe ng NFA Rice sa Visayas. Base sa utos ng Pangulo natin, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at na iparamihin na ito kaagad. At we have 1 million sacks available na milled rice na yun, newly milled rice. From Mindoro, nakapagpadala na tayo ng barko sa Visayas. Unang barko dumating na sa Cebu. May pangalawang barko na aalis this week papuntang Bohol. Mula sa kasalukuyang 34 na mga kadiwa ng Pangulo, daragdagan pa ito ng DA at gagawing 55. Aayusin din ang sistema sa pila para mas maging komportable ang pagbili ng mga consumer. Dagdag ng silya, maglagay ng electric fan kung hanggat kaya may kuryente, maglagay ng mga trapal o tolda para maano sa init. Alam niyo naman mainit ngayon, kaya i-address ho natin yan para maging mas maganda yung experience ng ating mga mamimili. Iniimbestigahan na ng DA ang ulat na may 32 lugar sa bansa kung saan binarat umano ng mga trader ang ani ng mga magsasaka. Bumuo na ng Mobile Procurement Group ang ahensya para bilhin ang palay ng mga naluging magsasaka. Pinag-aaralan din ang paglalagay ng floor price o minimum na presyo sa pagbili ng palay. Ang goal nun is para makaset tayo ng floor price na hindi sila nalugi. Kasi ang pinakaayaw natin mangyari, malugi yung farmer, di ba? Dahil nga pinaghirapan niya, pinagpawisan. Hopefully nga makahanap kami ng batas o ruling na kung di sumunod ang isang trader o isang buyer sa floor price, ay pwede nating kasuhan or ma-account sila. Clazel Cordilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.